tulungan magkaroon po sila ng kaalaman about sa financial literacy program po na alam naman po natin na marami po sa atin ang wala pong kaalaman dito. Lord, patnubayan mo po kung sino man po ang magtuturo sa ngayong gabi na maging maayos po ang lahat, Panginoon, at ito po ay, pumasok po sa aming isip, sa aming puso, Panginoon, sa bawat nakikinig po sa gabing ito, Panginoon. Lord, ipinaubaya po namin sa inyo lahat. Kayo po ang gumabay sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon, at, salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Tinataas po namin sa inyo ang gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ni Jesucristo. Amen. Amen. Thank you po, Emdeline, for the prayer. Sige, tayo po ay mag-umpisa. Maybe some of you ay normally first time makita itong ginawa kong slide, and let me share this the screen. Sabi ko nga, pag sinisharean ko yung mga kasama natin, yung mga sinisharean natin, una muna tinatanong kasi kung ano ba yung sinishare mo. So I always start with ano ba yung IMG. So ang IMG ay mayroon tayong mission, mayroon tayong belief, at mayroon tayong krusada, no? Ang ating mission ay tulungan ang pamilya, no? Hindi lang pamilya ko, pamilya mo, na ma-achieve natin ang financial freedom, no? Wala tayong pamilyang iiwanan, kasi kung ako yayaman, ang aking kamag-anak ay maghirap pa rin, ay ako pa rin ang susuporta sa kanila, kaya dapat turuan ko sila ng financial literacy. So may naniwala tayo sa panahon natin ngayon na maraming mga taong nag-struggle, including our family, dahil sa kulang sa tinatawag na financial education. Kaya yan po yung paniniwala natin. At dahil doon, mayroon tayong krusada na tinatawag. So gusto nating ma-deliver ang World Financial Wake-up Call. Hindi lamang sa pamilya natin, kundi sa lahat ng mga taong ang nakasanayan nila ay pagiging waldas, pagiging spender, at tuturuan natin po sila na magiging saver po, no? So ano nga ba yung IMG? So IMG stands for International Marketing Group, na na-establish po siya noong March 7, 2002. At ito po ay isang pioneering global financial services, no? Marketing company na nag-a-assist sa mga tao na gustong tulungan muna yung kanilang sarili para ma-achieve yung financial security. So hindi tayo nagbebenta ng ano-ano mga product. So ang IMG ay hindi tayo kumikita dahil, what I mean is, kung ikaw ay magpa-participate, magiging member ng IMG, hindi ka kumikita dahil sa pagre-recruit ng mga tao, kundi sa pag-invite natin para maturuan sila ng financial literacy. So yun po ang ini-emphasize ko sa lahat ng mga tinuturuan ko, na nandito kami para hindi ka i-recruit. Hindi ako kumikita sa pagre-recruit sa iyo, dahil nandito ako para turuan ka about financial literacy. So ang IMG rin ay hindi networking. Hindi rin siya multi-level marketing company. Ang IMG ay isang financial brokerage company, no? Siya siyang distributor ng mga instrument, like for example, healthcare plans, mga insurance, mutual funds, real estate, and so forth. So yan yung mga produkto na dinidistribute ng IMG. So kagaya nito, no, yung na one-stop shop of all your financial needs, parang SM ba, pagpasok mo sa SM, iba't ibang mga tindahan sa loob, ikaw na lang maghahanap kung ano yung gusto mong bilhin, no? Pag ikaw ay naging member, hindi ka na lalapit sa isang ahente para kumuha ka ng healthcare, kung gusto mong kumuha ng insurance, investment, and so forth. So ikaw mismo yung ahente sa sarili mong bibilhin. So kung nagagawa ko to sa akin, pwede ko rin siyang i-share sa aking mga kaibigan na pamilya para maging kagaya din sila sa akin na makapag-benefit nito. Okay? So ngayon, hinahaluan ko ito na napaka-importante. Ako bilang isang pastor, when I share to this, when it comes to financial literacy, ay tinuturo ko rin parte ng Bible para
mas makakatulong tayo sa paglago nila sa kanila, not only financially but also spiritually. So that's why I put also biblical context, biblical scripture while sharing this financial literacy. So sabi nga, if you are faithful in little things, you will be faithful in large one. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? And if you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with things of your own? So napaka-importante na marunong ka mapagkatiwalaan ka sa maliliit na bagay, kasi kung sa maliit pa nga lang hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka pa mapagkatiwalaan sa malaki? Ganun din sa pera. If you cannot be trusted with a small amount of wealth na pinagkatiwala sa iyo na hindi sa iyo, then how can God trust you with the treasures na para na sa iyo? So it will always start with wealth of managing the wealth of other people. Okay? So even sa Proverbs 13:22, sabi niya doon, good people leave an inheritance to their grandchildren, but the sinner's wealth passes to the godly. So pag ako, tinuring ko ang sarili ko na mabuting tao, dapat ang isa sa mga maipamana ko sa aking mga apo, sa aking mga salin lahi ay yung kayamanan. In fact, sinabi sa Bible na yung kayamanan ng mga makasalanan ay itatransfer na lang sa makadiyos. So malaking bagay po yan na matutunan natin that the Lord Himself is telling us that there is a wealth of the sinner that can be transferred to the righteous. So, ngayong gabi, I will share to you also the reality, Sa most people don't want to fail, they just fail to plan and execute. So, lagi kong isinishare sa mga kaibigan ko, na mayroon tayong tatlong stages in life. Yung tinatawag na learning years, mayroon tayong productive working years, at pangatlo yung retirement years. So, pumili na po kayo ng, I'm definitely sure, majority sa atin ngayon na nakikinig ay nasa productive working years. Wala naman ng estudyante siguro dito sa atin. Ako, I'm already turning 52. So, if God, ang aking, kung sabaga, productive working years ay up to 65 na lang. So, mapapansin natin kung ikaw ay estudyante, nasa learning years ka pa, wala kang income, although may expenses ka, hindi naman sagot mo ang expenses, sagot ng magulang. Pero when you start to work, sabi ko nga sa anak ko, you are now already graduate sa college. So maghanap ka ng trabaho, you earn an income, then at the same time, may expenses ka na rin, sarili mo ng income, sarili mo na rin expenses. But when you retire, your expenses will continue to grow, hindi yun bumabagsak, ang income lang ang bumabagsak. So dapat during the productive years, mapaghandaan natin yung ating retirement years. So gaya ko, nasa 50 plus, probably by 60 plus, 65, dapat retire na ako dito sa France. So ano ba yung preparation ko sa during short period of time na ngayon for my retirement years? So kung hindi ako nakapag-prepare ng maaga, I need to double time. So we always calculate, halimbawa, kung tayo ay binigyan pa ni Lord ng mahabang buhay, For example, umabot pa ako ng 65, nakapag-retire pa. And bibigyan pa ako ni Lord ng until 95, 20 years extended life, retirement years. Sa computation ng 20 years, mayroong 365 days every year, mayroon tayong 7,300 days na meals sa loob ng 20 years. So, 7,300 days na yan, i-times mo ng 3 meal, kumakain ka ng 21,900 meals in 20 years, So, magkano ang value noon? Kung kumakain ka ng 50 pesos per meal, ay mayroon kang, kailangan mo ng 1,095,000 pesos for just 50 pesos meal. And I do believe na wala ng 50 pesos na meal niyan 20 years from now. So, wala pa yung gamot doon, wala pa yung pangrayuma, wala pa yung kung may sakit ka na, wala pang toothpaste and so forth. So, kailangan mo ng milyones, hindi lang milyon. So, yan yung minsan hindi nakikita ng
mga ano. So kung napaghandaan mo 'yon sa pag-retire mo, pwede ka nang ika nga sa France pa pasulay-sulay, pwede kang pabakasyon-bakasyon na lang. So 'yan yung lagi kong ini-illustrate sa mga ating mga gustong sharean. So ang abundance or poverty is an option. Hindi po 'yan bigla ka na lang yumaman at bigla ka naghihirap. Pinili mong yung sumagana at pinili mo maghirap. So may mga kaparaanan, no? Sabi sa Proverbs 13:11 na wealth from get rich quick scheme quickly disappear. Hindi po pwedeng umasa ka lang sa loto, umasa ka lang sa bingo at ano pa mga kaskas na sugal kasi ang wealth from hard work daw grows over time. So gaya tayo ngayon nagtatyaga, nagsisipag kasi yung wealth na ating ini-invest ay mag-grow po yan in due time. Gaya ng mga ano na yan, mga langgam tuwing tag-init, nag-aano yan sila, naghahakot ng mga pagkain, nag-iipon para pag dumating ang tag-ulan or crisis sa buhay ng mga langgam, meron silang makukuhang pagkain. No? Hindi natin kayang, gaya ng illustration na yan, hindi natin kayang i-push yung bato doon sa taas na mag-isa. No? Yan yung example na kapag nawalan ka ng trabaho, parang ginulungan ng bato at ikaw ay babalik ka doon, instead na nandun ka na sa taas, babalik ka doon sa baba dahil hindi mo napaghandaan yung iyong future. Okay, so according to our statistics, 2% lamang po ang financially independent. Saan napunta ang 98%? So mapapansin natin dito, the remaining 23% still working. So papayag ba kayo na at the age of 65, nananahi pa rin kayo, mamamalansya, magkukudkod at the age of 65? So because your income is not enough after mong mag-retire. Pero mayroon ding 30% na wala nang kakayanang magtrabaho, dependent na lang sila sa tulong sa gobyerno o sino mang tumutulong na mga charitable institution. So, mas marami po doon, 30%. But mas marami sa dependent doon sa kanilang mga anak na kung saan ang kanilang anak ay ang ginagawang retirement plan. 45% po yan. So, kung wala po kayong gagawin, no, sa time ninyo ngayon, alam ko hindi nyo pinaplano yung darating kayo dyan, believe me, they simply failed to plan and execute. Kasi itong options na ito, pwede ka namang mapunta sa 2% kung mayroong mapaghandaan mo during these productive working years. Pero pag wala po tayong gagawin, I can guarantee you nasa babagsak kayo doon sa 23, 30, or 45, but majority doon po sa 45. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, dapat sa pagtanda namin, hindi kami mag-oobliga sa inyo na gawin kayong retirement plan, na kayo ang magpapakain sa amin, kayo magsusuporta sa amin kasi magkakaroon na rin kayo ng sarili ninyong pamilya, no? So, yan po yung statistic ng ginagawa sa different places. So, mapapansin natin na ang mga tao ngayon napakabilis gumastos. Ako, naranasan kong maglaro ng luksong tinik, patintero. Hindi sino ditong nakaka-experience doon yung mga tumbalata. Enjoy pa kami maglaro niya noon. Pero itong mga X-generation ngayon, yung mga generation na bagong tubo, nasanay sila sa mga gadget. Imaginein mo yung aking bunso na 6 years old, mayroon na siyang sariling cellphone, na naglalaro siya ng sariling cellphone. Mga anak ko bawat isa. So, hindi ko pwedeng sabihin, anak, mayroong pinagbuksan ng sardinas diyan, laro na lang tayo tumbalata. Hindi na po uubra yung ganong tumbalata dito. So, meron silang sariling mga games sa kanilang ano. So, that's the reality, no? So, the people spend faster today. Dati, nung nag-aral ako, typewriter lang ang gamit. Ngayon, computer na, no? Nai-erase mo. Sino dito nakasubok ng typewriter sa college? Typewriter, may steno machine pa nga akong ginagamit noon eh. So, dati, gumagamit tayo ng Handycam, VHS, Betamax, no? Yung ano pa ba yung Walkman, no? Camera na di-film. Pero ngayon, sa iPhone mo, 4-in-1. Mayroon kang isang gadget, nandun na lang lahat. So napakabilis ng teknolohiya at napakabilis yung
pagbabago. So mabilis nga, mabilis din gumastos. So ano ngayon ang ating gagawin? So ngayong gabi, i-share ko yung about the X-curve of wealth and responsibility. So makikita niyo po yung line going up stands for wealth and the line going down stands for the responsibility. So ano ba ang relation nila nito? So mapapansin ninyo na during our younger years, no? Ako nagpamilya ako at the age of 30, hindi ko masasabing talagang sa totoo lang wala akong ipon at the age of 30 because kaumpisa lang. So when I work hard, I earn that money para saan? Para matustusan yung pangangailangan ng pamilya ko, pagkain, edukasyon, shelter at kanilang healthcare. Pero masasabi ko talagang walang ipon, no? That's the truth. Now, ang ating focus ngayon sa X-curve concept X-curve concept natin is dapat sa pagtanda natin during our older years ay magkakaroon tayo ng malaking savings, no? So doon sa younger years, big responsibility, no savings. Doon sa older years dapat ay big savings, no responsibility. Yan po yung pinaka-goal natin. So the question is, what if you will die too soon? So ano ngayon ang solusyon na may offer ng company or ang IMG, no? Kaya nga doon po pumapasok yung insurance, no? Because insurance is um, ano yan, yung pera na instant money na makatulong sa ating pamilya pag kinuha na yung breadwinner, just in case. But there is also a problem if you live too long. Kasi humaba ang buhay mo, wala ka ng income, wala ka naman ding mapagkukunan. So ano ang solusyon ng company, no, ng IMG? Ang solution is dapat meron kang investment bago ka dumating sa pagdating sa older years mo. So to give you an illustration, dapat during yung older years, hindi ka na magtatrabaho para kumita ng pera. Dapat ang pera mong inipon ay siya na yung magtatrabaho sa inyo. So ini-illustrate po natin yan using this income replacement. For example, ako ay nagtatrabaho sa Pilipinas. Ito, if I'm not mistaken, mga 20,000 yan per month. If you will multiply the 20,000 by 12, yan po ay 300,000 per month ba? Tama ba ako? I-divide natin yung 300,000. Sige, hindi ko lang nasa 25,000 per month ang iyong salary. So assuming na ikaw ay kumikita ng 25,000 per month, i-multiply mo siya ng 12, 300,000 yearly mo. So, para makuha mo yung responsibility mo, you have to multiply the 300 to 10. But ngayon, present, dahil sa inflation, ang ginagawa po ng IMG ay ginawang times 20 to itapal yung inflation. So, assuming na lang na i-multiply natin ng 10. So, ang yung responsibility ay 3 million, no? So our goal for today, starting now, ay dapat makaipon tayo ng 3 million. So for instance, ngayong taon na ito ay wala ka pang ipon. So nagsikap ka to the following year, nakaipon ka ng 1 million. Ang iyong responsibility mo sa pamilya mo ay 3 million minus 1, 2 million na lang ang nagiging responsibility mo. Now, after several years, no, halimbawa mag-goal ka ng 5 years from now, na umabot ka na ng 2 million ng 4th year. So magkano na lang ang responsibility mo? 1 million na lang. So by the time na fulfill mo na yung target years mo na mag-ipon ka, maabot ka na ng 3 million, masasabi mo na wala ka ng responsibility sa pamilya. Ano ba ibig sabihin wala na akong responsibility, Pastor? Meaning to say na kahit mawalan ako ng trabaho, hindi na ako matatakot na magutom ang pamilya ko. Bakit kamo? Kasi yung aking inipon na 3 million, kung ito man ay naka-invest sa isang financial institution na nag-i-interest ng 10% per annum, ang interest noon ay 300,000. So katumbas din yun sa during the time na bata pa ako, na may kakayanan pa ako magtrabaho, na kumikita ako ng 300,000 per year. So pag i-divide ko yung interest na 300,000 by 12, meron pa rin akong panggastos na 25,000 pesos per month. Di ba?
So that's your goal kung bakit ka mag-iipon for your older years. So if you want to save bigger, mas better kasi instead na 25,000 lang yung panggastos po, pwedeng maging 50,000 buwan-buwan ang paggastos mo kung meron kang 6 million na ipon kasi 6 million times 10, that is 600,000 per year ang iyong investment, no, ang iyong parang interest doon. So my question tonight is, magkano na ba ipon mo? Magkano na ba ipon ni MD Ninita, ni MD Lynn, ni Ma'am Annalie, no, MD Jo? So mayroong magsasabi, Pastor, naka 500,000 na ako, mayroong naka 1 million na ako, meron na akong 2 million. So praise God kung nabuo mo na yung savings mo because you already completed, wala ka ng responsibility, may big savings ka pa. So uh, kayo ang nakakaalam kung anong stage na po kayo, no? Mayroong iba sa atin wala talagang savings. So kailangan nating iseryosohin po itong X-curve concept, no? Now ngayon, sabi nga sa sa scripture, no? Na balik muna tayo sa scripture, parang lumampas ako. Sabi niya doon, pag nag-build ka ng solid foundation, ang sabi niya, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Though the rain comes in torrents and the flood waters rise and the wind beat against the house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and does not obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. When rains and floods came and wind beat against that house, it will collapse with a mighty crash. So ganun din. Kinig ka ng financial literacy for how many months, how many years, pero wala ka man na application, wala kang pinagkaiba doon sa sinasabi ng ating Panginoon. So, ano bang gagawin ko, Pastor? So, mayroong kahalagahan ang pag-build ng solid financial foundation. So, sa pag nagpatayo tayo ng bahay, ay kailangang matatag, simentado ang pinaka-ground mo. Dapat may bearing pa nga yan kasi pag may lindol, at least sasayaw lang yung bahay mo o yung building, no? Pag dumating ang bagyo, hurricane, anumang calamity, kapag weak ang ating foundation, ay babagsak po ang tahanan natin. Wala po yung pinagkaiba sa ating financial house. If there is a financial crisis, mayroong nawalan ka ng trabaho, nagkasakit ka, na-disable, napaon sa utang, your financial house also will collapse. So, paano ba mag-build ng financial foundation? So, lagi nating tinuturo na like building a house, you must build it from the ground up. So, umpisahan po natin sa increase ng cash flow, healthcare fund, life insurance, eliminate ng debt, emergency fund, and investment. At maniwala kayo sa hindi, maraming nagbibuild ng financial house na inuna muna ang bubong, ang investment. No, mayroon po akong topic niyan, mayroon akong illustration paano gumawa ng bahay na ang bubong ang inuuna, no, sa financial house. So mali po 'yon. So isa-isahin po natin para magkaroon tayo ng clear understanding with the corresponding example para mas clear natin paano mag-build ng financial foundation. So number 1 ay yung increase ng ating cash flow. So bakit mahalaga ang cash flow? So ito po yung ibig sabihin ng cash flow. Ang income, bawasan mo ng expenses mo, yan yung cash flow mo. So to give you an illustration, kung ako ay kumikita ng 50,000 at ang aking expenses ay 55, ang aking cash flow ay minus 5,000. Okay? That's how simple is the cash flow. Kaya ako, every month, meron akong cash flow na naka-Excel. Ito yung perang pumapasok ko, ito yung expenses, ito yung mga blah blah, ito yung binigay ko, so that I will know magkano ang expenses ko bawat buwan at magkano yung pumapasok sa aking pera bawat buwan maliban sa salary. So most people have negative cash flow. O no, nakakaranas ako ng negative. Ang maging ikaw, nakakaranas ka ng negative. So, huwag kang mag-alala kasi hindi ka nag-iisa, pero may solusyon po 'yan, no? So, to give you a simple illustration paano gagawin ang cash flow statement, ganito. Meron tayong tinatawag na non-discretionary expenses. Pag sinabi pong non-discretionary expenses, yan po yung need talaga na hindi mo maiwasan. Pag hindi ka nag-rent ng bahay, doon ka titira sa lansangan. Pag hindi ka nagbabayad ng kuryente, maglampara ka. So yun po yung tinatawag na non-discretionary expenses. So halimbawa lang yan, ikaw na mag-fill up doon sa iyong cash flow,
So you will be able to sum up kung magkano yung total ng iyong non-discretionary expenses. So makita niyo po diyan ang example, no? May summary. So mayroon din tayong tinatawag na discretionary expenses. Yang pag sinabing discretionary in short term, mga needs, mga wants po 'yan, hindi yan needs. Pag non-discretionary, needs po 'yon. Pag discretionary, wants lang. Pwede kang wala kang mobile phone. Pwede kang hindi manood ng TV, pwedeng hindi ka magpasalon. Yan po ay discretionary expenses lamang po. No? So pag sinubtotal nyo po yung iyong cash flow statement, mapapansin ninyo na ang iyong discretionary ay 18,000, ang subtotal ng non-discretionary mo ay 35. So mapapansin nyo ang balance ninyo ay minus 3,800. So paano yun magiging negative? Hindi mo matitrace yung negative na yan kung wala kang cash flow. Babalikan mo ngayon yung iyong chart. Uy, naparami yata ang restaurant ko ngayon. Naparami yata ang pagsisini ko ngayon. So magiging positive yan kung next month magbabawas ka doon. At aside from that, meron tayong tinuturo na tinatawag na prosperity formula. So ang pinaka-keyword doon ay bayaran mo muna ang sarili mo. As a believer, no? When I receive my income, I give my tithes to God and I invest 20% of my income. So ako nung natutunan ko yung IMG, no, hindi man ako nakapaghulog sa soldibo ng consistently, pero sa ibang bagay naman ako nag-invest. Kami mag-asawa, nag-invest ako ng real estate, bumibili kami ng house and lot, nag-down ako ng condo, bumili ng lupa. Doon ko ini-invest yung akin, diversify. I mean, nabubulol ako. Doon ko diversify yung aking investment na bumibili kami ng ganon. So aside sa na bumalik ako sa soldibo ngayon, nag-invest ako araw-araw. So it's up to you, how will you save the 20%, no? Ang the rest na 70%, doon mo ngayon iano yung expenses mo. Sabi nung iba nung nagturo ako sa church, Pastor, baka hindi kasya yung 70%. Sabi ko sa iyo, sino ditong dumating sa France na walang trabaho? Marami nagtaas ng kamay, di ba? Nabuhay ka ba nung isang buwan na wala kang trabaho? Nabuhay naman, Pastor. Yun naman pala, bakit hindi ka mabubuhay sa 70% na may trabaho ka na? Di ba? So, hindi reason na hindi magkasya yung 70%. So, nasa pagbabudget lang. So, tinuturuan din tayo sa Bible na when you harvest it, 1/5 of your crop will belong to Pharaoh. You may keep the remaining 4/5 as seed for your field, as food for you, your household, and your little ones. So, mapapansin mo dyan, 20% ang saving, 80% para sa iyo. No, tinuturo ko din yan. You can also give to God your 10%, 10% offering, 20, pero yung 80% para sa iyo. So, ikaw na rin bahala mag-invest doon. So, paano ba mag-increase yung cash flow? Ang gaya kanina, 3,800 ang iyong negative. So, i-reduce mo yung expenses. Balikan mo yung listahan mo. Paano ba umabot ng negative 300? So, tanggalin mo yung mga bisyo mo na mga wants mo na hindi necessary sa month na yon. Plus, yung mga vacant time mo, yung spare time mo, doon ka maghanap ng pagdagdag ng income mo. Kaya ako, mayroon akong investment. So, saan ako kuha ng income? Nagkuha ako ng part-time. Kapag part-time, kinita ko doon, yun ang ini-invest ko. Di ba? Nakakatulong. So, hindi po pwedeng mag-pray ka lang na, Lord, hulugan mo ako ng pera. Hindi ganun. Hindi nahuhulog ang pera sa langit, no? Mayroong nahuhulog pero hindi araw-araw, no? Kailangan mo rin pagtrabahuan. So, dito sa ating illustration, makaka-save ka rin dito kung halimbawa mahilig talaga kami sa Coca, no? Isang example lang. Kung halimbawa uminom ka ng Coca ng 20 pesos per can and nasanay ka nang bumili araw-araw, yung 20 pesos din yan, pag 30 days, 600 pesos. Kung yung na-invest mo yung 600 pesos mong pera sa soldibo, for example, na assuming na lang, no, na tumaas ang percentage ng investment mo, naging 12%. Yung 600 pesos mo monthly, pag ininvest mo yan within 15 years, ay magiging 300,000 yan.
no? Instead na inihi mo lang yan, tinapon, meron kang 300,000. How much more kung umabot ng 35 years? Sabi ko nga, halimbawa yung anak ko, pangalawa, sabihin na natin age 20, nasanay siyang mag-save ng 600 pesos monthly within 35 years. Pag edad niya ng 55, mayroon na siyang 3.5 million sa kanyang savings. Ngayon at 20 years old, and 35 years later, in-stop niya lang yung pagsusoda, tubig na lang. How much more kung marami ka pang mga bisyo? Nagkakape ka pa sa Starbucks, kumakain lagi, nagmamakdo lagi, bumibili ng branded t-shirts, ang dami mong subtotal niyan kung ilang libo yan. So, imagine for 35 years, 67 million ang winaldas mong pera. Diba? So, are you willing to lose that amount of money? So, pangalawa, bakit kailangan ng protection, no? Sabi nga sa Bible, if anyone fails to provide for his relative and especially for those his own family, he disown the faith by failing to accompany it with fruits, and it is worse than unbeliever who perform his obligation in this matter. So, kung hindi ka marunong mag-provide sa pamilya mo, ay hindi mo sila pinaghandaan, mas masahol ka pa sa hindi mananampalataya, no? Yan po yung sinabi sa Biblia. So, paano natin sinisecure ang ating mga pamilya? So, by providing also insurance. Insurance provide protection for your family in case you die too soon. So, in-illustrate ko kanina yan sa ating X-curve concept. Pag paano kung kinuha ka ni Lord ng maaga, may insurance ka. Pero pag mababuhay mo, meron kang investment. So, paano ba natin, paano ko ba ma-example, no? But before that, gusto ko lang i-share na maraming mga taong pinoproteksyonan ang kanilang mga ari-arian, bahay, sasakyan, pero yung nakatira sa bahay, yung nagdadrive sa sasakyan, hindi insured. So nakakalungkot yon, no? So, Pastor, paano ko ba i-compute ang insurance, no? So, meron tayong tinatawag na DIME method, DIME. So sa DIME, it stands for debt, income replacement, mortgage, at saka education. So, unahin natin yung debt. So, may utang ka ba? Ano ba yung utang meron ka? So, halimbawa, nakahiram ka ng 100,000, no? Dapat, isama mo sa insurance yan. Income replacement, paano ba kinumpute ang income replacement? Diniscuss ko na yan kanina, na kung kumikita ka halimbawa ng 20,000 or 25,000 per month, so, i-multiply mo ng 12, 240,000, dito sa ating illustration, times 10, 2.4 million ang iyong income replacement. So, i-insured mo yung sarili mo ng worth 2.4 million. So, halimbawa, mayroon ka pang biniling bahay na worth 2 million, nabayaran mo na ang 1.5, may balance pa na 500,000, isama mo sa insurance yon. Ngayon, mayroon kang isang anak na pinapaaral, magka-college na, preparean mo ng 1 million. So, dapat, bilang isang breadwinner, ang iyong total na insurance ay 4 million. So, pag kinuha ni Lord ang tao na breadwinner, for example, matanggap ng partner niya, yung wife ng family, ang worth 4 million para mabayaran niya yung utang niya na 100,000, para yung 2.4 million niya na matanggap, pag nasa interest yun, ay mayroon pa rin silang matatanggap na 20,000 monthly, no? With 10% interest per annum, yung 2.4 million. Tapos yung balance ng bahay nila, mababayaran yung 500,000 at mapapaaral pa rin niya yung anak niya pagdating ng panahon. So that's the importance of insurance. Okay? So ngayon, punta tayo sa pangatlo. Eliminate natin yung utang. Now, hindi natin maiwasan na nakakapangutang. Hindi naman masama talaga mangutang. Sabi naman dito sa Bible, the Lord will send rain at the proper time from His rich treasury in heaven and will bless all the works you do. You will lend to many nations, but you will never need to borrow from none. So, sabi sa Bible, pwede kang magpahiram sa ibang tao, hindi ikaw manghihiram. So, kung ipinagbawal ni Lord ang manghihiram, bakit sinabi niyang pwede kang magpahiram? Magpahiram ka sa kanila, hindi ikaw manghihiram. Diba? So, kaya lang, pag nagpahiram ka, huwag kang magpautang bilang isang Kristiyano. Okay? So, yan yung point doon. So, just as rich rule the poor, the borrower is servant to the lender. Kapag ikaw may utang, talagang sunod-sunuran ka sa mga pinag-uutangan mo. So, ngayon, how are we going to eliminate our debt? So, assuming si MD Joe ay may utang na 100,000.
dapat mag-goal tayo na paano ko ba mabayaran ko yung 100,000 na utang ko? So, pag ginugol niya ng 1 year, i-divide mo yung 100,000 ng 12. So, mag-set aside ka ng 8,333 bawat buwan. In 1 year, bayad ang utang mo. Eh sabi mo, Pastor, kulang talaga hindi kaya. Di iset mo ng goal ng 2 years para mabayaran mo yung utang mo. So you divide 8,333 ng 2. So 4,000 na lang, 150 something ang babayad mo monthly. In 2 years, bayad na yung utang mo. Ang problema, hindi mo alam kung magkano utang mo. At ang problema, wala kang interest na bayaran ng utang mo. Kaya baon ka pa rin sa utang hanggang ngayon. Di ba? So pang-apat, emergency fund. Bakit kailangan natin ng emergency fund? Kasi sabi niya sa Proverbs din, good planning and hard work lead to prosperity and hasty shortcut leads to poverty. No, may plan, dapat pinagpaplanuhan mo rin. No, magplano ka, no? Magsikap ka dahil pag ikaw ay may plano at ikaw ay magtiyaga, mag-business whatever, sasagana ka talaga. Now, ngayon, paano ba mag-create ng emergency fund? Lagi nating tinuturo, marami sa atin ng mga MD na, no? Alam na ang proseso nito. Paano kung biglang nawala yung trabaho mo, nawala yung full-time mo, may na-hospital, no? Lahat ng ito ay mga emergency, may nangyari. So ano ang formula? So dapat daw 3 to 6 months equivalent of your monthly income. So kung halimbawa si Ma'am Evelyn ay ang kanyang income ay for example, umaabot ng ganito, no? Ang kanyang income ay nasa 20,000 a month. So ang kanyang ipunin ay 60,000 pesos. Minimum 60,000 pesos to maximum 120 kasi ang 3 months 60 lang So 120 maximum. So paano natin gagawa ng paraan para makaipon ka ng 60,000? So magkano na ba ang emergency fund mo ngayon? Sabihin natin, si Ma'am Ninita, no, MD Ninita, meron na siyang 5,000 pesos sa bangko, emergency fund. Kulang pa rin yan. Meron ka pang balance na 55. So i-divide mo yung 55,000 ng 12, magtabi ka monthly ng 4,600. Eh kung hindi talaga kaya dahil mailiit ang income, gawin mong 2 years. Di 2,300 every month, in 2 years, meron ka ng emergency fund. Kung bigla ang nawalan ka ng trabaho, manghiram ka ng 20,000 doon sa emergency fund mo. After another month, 2 months na, wala ka pa rin nakitang trabaho, hiram ka ulit sa emergency fund mo. Pangatlong buwan, nakakita ka ng trabaho, ibalik mo yung 60,000 unti-unti, yung 40,000 unti-unti, yung nahiram mo para mayroon ka uling emergency fund at hindi ka na bumalik sa pangungutang. Di ba? So, mayroon ka dapat target kung magkano yung emergency funds na balance mo at ilang taon, ilang buwan mo yang bubunuin. Okay? So, patapos na tayo. Hindi ba kayo nainip dyan, mga kasama? O mag-iisang oras na tayo, 45 minutes na. So, pang-5, kailangan matuto din tayo mag-invest. No? Bakit kailangan natin mag-invest? Kasi ang Bible din nagsasabing mag-invest ka. Sabi niya, but divide your investment among many places, for you do not know what risk may lie ahead. So ang Bible na yan nagsabing mag-invest ka. Ba't hindi ka nag-i-invest? Kasi takot kang mawala. Mas lalong mawalan ka kung wala kang ini-invest. Mas mainam pang may tinanim ka kay may expected kang aanihin. Kung wala ka talagang itinanim, anong expect mong kukunin? So ang investment, depende yan sa inyong financial goal. Gusto mo bang mag-retire ng maaga, ma'am? Mag-invest ka na ngayon para maaga kang makapagpahinga. Gusto mo bang may healthcare, college, travel, car, house and lot, pay off debt, emergency fund? Ikaw ang magkikreate ng financial goal mo, hindi ako. So starting ngayon, susulat mo, ito yung goals ko. Dapat 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now, nasa Pilipinas na ako. O 5 years from now, mag-aasawa na ako. Ganon. So depende sa iyong financial goal. So example nito, no, may mahal na magpaaral ngayon or sa healthcare, I mean. Doon sa healthcare, pagtanda mo, pinaghandaan mo ang pagtanda mo, base doon sa illustration ko kanina, kumain ka lang ng 50 pesos na pandesal, 1 million na mahigit yun. 150 pesos per day. Mayroon ka pang pampa-check up, 700 pesos per check up, 3 times a year. In 20 years, 42,000. Mayroon ka pang maintenance na 200 pesos per day. Kailangan mo ng 1.4 million sa sakit-sakit pa lang. Wala pa yung pagkain, 2 million na yun mahigit.
No, wala. Ang dami mong maintenance pagtanda. So kasama yan sa financial goals natin dapat. Mayroon ka pang paaralin, magka-college, no? 4 years, 700,000 to 1 million ang isang estudyante. 10 anak mo, ba 10 million kailangan mo? Di ba? So huwag mo sabihin na, ay, magka-college na yung anak ko, ay yung panganay na lang tutulong, yung ganito na lang tutulong. Well, walang masama tumulong ang panganay pero hindi nila responsibilidad. Di ba? So wag mong iasa yung responsibilidad doon sa mga tao, sa mga anak mo na ikaw naman gumawa niyan. Kung isa lang ginawa mong anak, isa lang paralin mo, gumawa ka ng 20. 20 million ang kailangan mong pampaaral, di ba? So bahala ka nang mag-budget doon. Amen. So lastly, marami ditong minsan na naku-confuse. Ano ba tong Rule of 72? Rule of 72, sabi ni Albert Einstein, kung gusto mong malaman kailan dodoble ang pera mo, i-divide mo lang yung 72 ng number of years kung kailan, ang interest rate para malaman mo kung kailan dodoble ang pera mo. So for example, nag-deposit ako sa BDO ng 10,000, tapos sabi ng BDO, bigyan kita ng 1% interest, pastor. At tuwa naman ako kasi 1%. Pero yung pala, according to the rule of 72, pag dinivide ko yung 72 by 1% equals 72 years. So yung 10,000 ko na ilalagay ko ngayon na ako'y halimbawa 30 years old. Pag edad ko ng 102, maabot ako ng 102, tsaka pa lang maging 20,000 ang pera ko sa bangko. Ba gusto mo ba yun? Ang 10,000 mo after 72 years maging 22,000, maging 20,000. So that's the rule according to Albert Einstein. So meron tayong mga illustration. Minsan ang bangko matalino. Pastor, bigyan kita ng time deposit 4%. Mayroon ka bang 100,000 dyan? Gagawin natin yung 400,000 in 65 years mo pag retire mo. Ino-operang kita ng 4%. So you divide the 72 by 4. That is every 18 years dodoble ang pera mo. So kung ikaw ay 29 years old ngayon, pagdating mo ng 47 plus 18, 200,000 na, 47 plus 18, 65, doon pa lang magiging 400,000 ang pera mo. Pero matalino ang bangko. Pag-araw na pagka-deposit mo doon sa bangko, ang pera mo 100,000 nilalagay nila sa investment na mas malaki ang tubo. Yung 12% nandoon sa mutual fund or whatever financial institution na tumataas ang kanilang exchange rate, no? So 29 ay yung 72 divided by 12%, that is every 6 years dumodoble ang pera. So notice, the same age, the same yung duration ng 65 years, yung pera mo na sa bangko, naging 400,000 lang. Pero yung pera mo na ininvest ng bangko dun sa financial institution, naging 6.4 million. Sabi ng bangko, Ma'am Jo, salamat dahil pinagpala ka ni Lord. Yung 100,000 mo, pagdating mo ng 65 years, meron ka ng 400,000, tumubo ka ng 300,000. Hindi mo alam na ang tubo pala doon sa 100,000 mo ay 6.3 million during the time. So, kung hindi ka nag-aral ngayon, wala kang alam na ginisa ka pala sa sarili mong mantika, yung 100,000 mo naging 6.4 million, samantalang binigay sa iyo 300,000 lang, no? Mabubuhay ka ba sa pagtanda mo na mayroon kang 400,000 retirement? Ang interest lang nun ay 40,000 per year, divide mo pa ng 12, 3,000 lang pang gastos mo per month sa iyong retirement. Samantalang kung natuto ka sa financial literacy, yung 100,000 mo naging 6 million, i-times mo ng 10%, 600,000 ang kita mo doon sa 6 million mo, i-divide mo ng 12, may panggastos kang 50,000 per month. No, saan ka magde-deposit? Sa bangko or sa mutual fund or sa financial institution? Dapat doon ka sa mas mataas na rate. So yan po yung rule of 72. Okay? So yan lang po ay example kung saan dinideposit ng ikaw ay bilang depositor, nilagay mo sa bangko yung pera mo, tapos ang bangko naman ay nilagay niya sa government security, commercial papers, and so forth. So these are the investment kung saan ini-invest ng bangko, which is sa'yo naman binibigyan ka ng 0.5. Wala na pala ngayon, 0.002 ba ang investment, ang interest ngayon sa Pilipinas? 0.003, something ganun. Wala pa ngang 0.5, wala pa ngang 1%. So talong-talo talaga tayo. Okay? So that's the explanation of Rule of 72. So lastly, bago ako magtatapos, pag yumaman ka na, may paraan din ng IMG.
na ma-preserve ang iyong estate, no? Kasi ang gobyerno kasi sa atin, pag marami kang pera, habulin ka ng tax, no? Pag namatay ka, may tax pa nga eh, di ba? Alala ko si Helen Bella ba yun, na ang laki ng 8 million ang kanyang property na ipamana kay Princess Ponsalan dahil hindi nabayaran ang tax, 4 million na lang ang makukuha, no? So, what if you have this estate, yung mayroon kang property na worth 6 million, bawasan ng tax na yan, no? Ang total tax niyan ay 615,000. Kung wala kang 615,000 na cash, hindi mo makukuha yung 6 million na pamana sa iyo. But through IMG, mayroon tayong company, no, na makakatulong sa atin, no? Ito po yung tinatawag na asset preservation, no? Ito po ay pwede kang tulungan ng IMG na magbabayad ka lang ng service fee na 18,000 pesos, gagawan kanila ng, parang halimbawa ako, gagawa kami ng family corporation, ako ang president, asawa ko vice president. So pag kinuha na yung president, itatransfer lang ng ownership ng property dun sa vice president. So walang tax na babayaran. Hindi kagaya sa pamana na pag namatay yung may-ari ng titulo, ilipat sa anak, magbabayad muna ng estate tax. Di ba? So kung ikaw ay marami ka ng property sa IMG, tapos kumita ka na ng 30 million, 50 million, 100 million, dapat meron kang family, yung ganito, no? Family corporation yun, para ma-preserve yung asset. Okay? So, dito po tayo magtatapos sa ating napakaikling slide. Maikli na ba yung 1 hour? So, sabi nga ni Bill Gates, no? If you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. So, I can relate that. Pinanganak akong mahirap, nag-aararo ako, marunong ako magtanim ng palay, saging, kamuting kahoy, lahat na ng kahirapan dinaanan ko. Walang tubig, walang electricity, walang poso. Pero bakit sumagana kami ngayon, naging milyonaryo kami ngayon? Masabi kong milyonaryo kasi nakita naman tayo ng milyon talaga sa Europe maliban sa IMG. So nasa ating pagsisikap yan. Hindi mo kasalanan pinanganak ka ng magulang mo na mahirap ka. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun dahil binigyan ka ng abilidad ng Diyos. Sabi niya sa Deuteronomy 8:18, do not forget the Lord thy God, for it is I who gives you the ability to produce wealth. So maraming salamat po sa inyong pag-attend ngayong gabi. I hope na meron kayong natutunan. So kung may mga invited po kayo, just talk to the person who invited you and they might be able to explain you further. So mayroon tayong mga training regular sa France, no? Every Sunday, FLS 1, 2, 3 and BYF. So let's keep posted sa mga susunod nating webinar. God bless us all and thank you for joining today.